Magandang araw po sa inyo lahat. Sana matapos niyong panoorin itong aking vlog ay makapag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. At sana itong vlog kong ito ay ma-share nyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kasamahan at importante, sa inyong mga co-teachers. At sana matapos niyong panoorin itong vlog kong ito, pakihit na lang din yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay palagi kayong manonotify. At yung palaging request ni Sir Bong, kasi dyan sa mga vlogs ko, marami nang lumalabas na ads. Sana pag lumalabas yung mga ads, huwag nyo siyang i-skip. Papanoorin nyo ng buong buo lahat ng ads na lumalabas dyan sa aking vlog. Pwede ko bang asahan yan sa ating mga kaguruan? Maraming salamat sa inyong lahat. Kahapon, napanood ko yung interview kay incoming DepEd Secretary or umupo na siya ngayon as DepEd Secretary Sani Angara. Tinatanong siya ng media ano raw yung plan niya for DepEd. Sabi ni Secretary Sani Angara, gusto niya na maging masaya yung ating mga guro at maging masaya rin yung ating mga learners. Alam niyo, para sa akin, napakagandang pambungad na remarks na galing mismo sa ating uupong Secretary ng DepEd. Dahil ngayon pa lang, nagiging priority na niya yung kalagayan ng ating mga guro at ng ating mga mag-aaral. Ito naman lagi ang ating inaasam na yung uupong DepEd Secretary ay uunahin muna nabigyan ng pansin yung kalagayan ng mga guro at yung kalagayan ng ating mga mag-aaral. Alam niyo kung sinasabi ng ating bagong DepEd Secretary, Sani Angara, na gusto niya na maging masaya yung ating mga guro, may alam tayong bagay na pwede nating sabihin sa kanya para maging masaya yung ating mga guro. Ano-ano ba yung mga bagay na makakapagpasaya sa ating mga guro? Una rito, kung itataas niya yung sahod ng ating mga guro. Ito ang number 1 na talagang makakapagpasaya sa ating mga guro. Tama ba, Sir Bong? Kaya lang, yung pagtaas ng sahod, dapat i-consider ng ating DepEd Secretary Sani Angara yung isa sa mga proposals ng mga teachers group. Kasi kung minimal na pagtaas lang, malulungkot lang din yung ating mga guro. Tama ba ako? Pangalawa, tingin ko magiging masaya yung ating mga guro kung wala na, kung i-abolish na talaga yung RPMS, IPCRF. Kasi alam nyo, nagbibigay talaga ito ng stress sa ating mga guro taon-taon. May mga nagsasabi, yung mga season teachers, sabi nila, ibalik na lang daw yung pass. Hindi ko lang alam kung alam ito ng mga bagong guro. Pero sa mga dati ng guro, sa mga season teachers natin, alam na alam nila yung performance rating na tinatawag nating PAST or PAST. Parang isang form sheet lang siya na pinifill out natin noon. At alam ko, nung time na ginagamit natin yung PAST, wala namang problem sa performance ng ating mga guro. Kaya sana, alisin na yung RPMS, IPCRF, at kung hindi naman pass ang ipapalit, yung performance tool na gagamitin, hindi na mag-require ng maraming MOBs at minimal na lang sana yung mga objectives. Tama ba? At marami pang bagay na pwedeng makapagpasaya sa ating mga guro. So, magic, nag-iba yung aking kasuotan. Puntahan naman natin yung ating mga mag-aaral. Ano kaya ang bagay na makakapagpasaya sa ating mga learners? In English ko lang. Tingin ko yung makauwi sila ng maaga from school. So, tama ba ako? Kasi sa bagong class program ngayon, na mahabang oras ng pag-aaral sa paaralan, baka hindi sila maging masaya. Kaya lang, it's a new curriculum, matatag curriculum. Dapat mag-adapt yung ating mga learners at mag-adapt yung ating mga guro sa bagong matatag curriculum. Kasi sa mga 2 shifts ngayon, kung papasok ng first shift yung ating mga learners, sa first shift papasok sila ng 6 AM, ang kulit ko,
alam nyo, makakauwi sila sa bagong ngayon class program ng matatag, kasi grade 7, 8, 9, and 10 ay iisa lang yung template ng class program. Kaya yung mga 2 shifts, pag pumasok ng 6 a.m. yung first shift, uuwi sila most likely ng 1 p.m. At yung second shift, napapasok ng 1 p.m. ay almost 8 p.m. na makakauwi or home yung mga bata natin. Alam nyo, kakasimula pa lang ng ating bagong DepEd Secretary, pero ramdam na natin yung kanyang sincerity para sa kapakanan ng ating mga guro at sa kapakanan ng ating mga mag-aaral. One thing pala, siguro dapat maitanong na sa ating bagong DepEd Secretary, kung ito bang school year 2024-2025, kung suspended ba yung COT ng ating mga guro. Kasi maraming mga guro ang nagtatanong. Kasi first quarter pa lang ay meron ng COT yung ating mga guro. Kaya dapat makapagpalabas ng statement dito yung ating DepEd Secretary. Tama ba ako? Maraming salamat sa inyong lahat.